Good morning everyone! Narito naman po tayo para magluto ng ating paboritong isiniserve sa ating mga bisita, ang squid, pusit. So narito po sariwang-sariwa ang pusit na almost half kilo, no? So ayan po. Yan po yung main ingredients natin. And what we need is, kailangan po natin ng ginger. Just a pinch of ginger, and we also need tomatoes and onions and soy sauce, oyster sauce, and a little bit of water, and that's it. Madali lang po gawin. So in our pan, lagyan na po natin ng oil, just a small portion of our oil, and then ilagay na po natin ang ating onion, ang ating tomatoes, ang ating ginger, okay. So now, since nag-ano na po siya, nag-caramelize na yung onion natin and also our tomatoes, ang pusit ko po, ang ginawa ko sa pusit ko ay inalis ko po yung meron pong tinatanggal in between, meron pong bilog dyan sa loob, and then kinat ko po yung body niya so that matanggal po natin yung kinain niya, no? Kasi delikado po ang pusit, kumakain po siya ng butete, no? Kailangan iniingatan po natin yung pinaka-intestine ng ating pusit. Ito matanggal po natin yon, lalo po yung malalaking pusit. Kasi po nakakalason po, kumakain kasi siya ng butete. So now, wilted na po yung ating ginger, tomatoes, onion. Pwede na po nating ilagay yung ating pusit. Let us combine all the liquid ingredients, which is the toyo, the oyster sauce, and a little water. So, ang pusit po, it is very difficult to cook, especially pag nag-iihaw po tayo, no? Ang pusit po, hindi pinagtatagal ng luto because kukunat po siya. Kung gusto nyo po siyang hindi tumigas, ang gagawin nyo po is, lulutuin nyo po siya in a very, very low flame for a long time. Or it's either, iluluto nyo po siya in a very short span of time, pero in a very high flame. So, ang gagawin po natin, hindi natin po siya lulutuin in a very short period of time. Atin po siyang ilalaga for a longer period of time so that magkakaramelize na po yung sugar content ng ating oyster sauce. At later on, lalagyan po natin siya ng sesame oil. So, huli ko pong nilagay yung garlic, no? Because it adds aroma. So, once it boils, ililipat na naman po natin uli yung pinaka-juice niya in a separate container. Ayan, halos wala na po siyang juice, no? Okay, niremove ko po yung juice niya so that hindi po siya malangsa. Para pong ating binibraise, hayaan lang po natin siya matuyo so that hindi po siya malangsa. And then, para rin po natin siyang piniprito. So, bahala na po kayo kung gusto nyong mas sweeter. You can add a little bit of sugar. Pero yung sweetness po kasi ng oyster sauce is enough na para sa akin. So, I'm gonna return the juice again. And then, simmering na po tayo, no? Simmering for about, in a very, very low flame. So, hayaan na lang po natin siyang kumulo ng kumulo. So that, mag-reduce po at mag-caramelize ng konti yung ating sabaw. So, lalagyan po natin siya aside from oyster sauce, naglalagay po tayo ng sesame oil para po mas mabango. So, ayun na po.
Later on, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po siya ipi-plate. I'll just cover this up kasi po, it will take about another 10 minutes para po mag-caramelize yung kanyang sabaw. I'll just cover it and later on papakita ko po yung finished product natin, no? Sige po.